Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas, nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Sa ngalan ni Angelica Cosme, ako po si Millie Borja. At ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, Pilipinas kinilala bilang Best Retirement Haven sa Asia. Kalayaan Grounds ng Malacanang muling binuksan sa pagsisimula ng Simbang Gabi. First ever Brickman Wonders of the World Lego Exhibit in Manila bukas na sa publiko hanggang February 8, 2026. Unang araw ng Simbang Gabi sa Metro Manila, dinagsa ng higit 85,000 Katoliko, naging mapayapa ayon sa NCRPO. Pagdami ng customers sa mga restaurant sa Cebu na itala matapos mapasama sa unang Michelin Guide. Bagong pasilidad sa NAIA 3, pinasinayaan ni PBBM. Bagong 90 million concrete road na magkokonekta sa mga IP at Surigao del Sur natapos na. At POC naniniwala makakamit ang Pilipinas ang target na medal haul sa 2025 SEA Games. Sa ating unang The Better News ngayong araw, nagtamo ng pagkilala ang bansa mula sa isang digital travel media platform bilang top retirement destination sa buong Asia. Ayon sa Department of Tourism, patuloy raw ito sa patuloy na pagtaas ng global competitiveness ng bansa bilang isang retirement haven. Ang buong detalye ay ihatid ni Rose Babiera. Binigyang pakilala ang Pilipinas bilang Asia's Best Retirement Destination sa isinagawang 11th Trip Zillia Excellence Awards. Tinanggap ng Department of Tourism o DOT ang parangal ng naturang digital travel media platform na isa raw patunay sa patuloy na pagtaas ng global competitiveness ng bansa bilang isang retirement haven. Tiniyak naman ni DOT Secretary Cristina Flasco na magpapatuloy sila sa pagpapalakas ng mga programa para sa mga retirees at may pagpatuloy ang kultura ng alaga at malasakit. Bago nito, nagsagawa na rin ng pulong ang DOT at ang Philippine Retirement Authority upang palawigin pa ang Special Resident Retirees Visa o SRRV program para sa mga returning OFWs at foreign nationals na nais magretiro sa bansa. Base sa pinakahuling tala, mahigit 83,000 ang SRRV holders sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang pakikiisa naman sa pagsisimula ng Simbang Gabi, binuksan na ang Kalayaan Grounds sa Malacanang at inengganyo ang publikong magsimba hanggang sa bisperas ng Pasko. Handog din ng palasyo ang mga libreng Christmas kakanin para sa mga nagsimba na swak pampamilya at barkada. Ang iba pang detalye sa report ni Dustin Bayot. Muling binuksan ng Malacanang sa publiko ang Kalayaan Grounds para sa mga magsisimbang gabi simula kahapon December 16 hanggang December 24 o bisperas ng Pasko. Bahagi ito ng Tara sa Palasyo 2025 kung saan matapos ang simbang gabi, magbibigay din ng libreng almusal para sa mga dadalo ng misa tulad ng puto bongbong, bibingka, fishball, kikiam, mainit na kape at iba pa. Tuwing alas 6 naman hanggang alas 10 ng gabi maaaring maranasan ng publiko ang carnival rides at libre makapapanood ng mga pelikula na ipapalabas sa Kalayaan Grounds hanggang December 23. Ang Tara sa Palasyo program ay isa sa mga sinasagawa ng Malacanang kada taon na layong bigang access ang publiko sa palasyo habang sinusulong ang kultura ng mga Pilipino gaya ng pananampalataya at bayanihan na siyang tampok ngayong holiday season. Mababatid na karantaon, nakapagtala ng nasa 3,000 ang nagsimba at nagpunta sa Kalayaan Grounds ng Palasyo. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news para sa mga Lego fans dyan at sa family and friends na naghahanap na mapupuntahan this holiday season. Ito na kasi yung chance yun na may experience na gumala abroad at makita ng personal ang iba't ibang most iconic landmarks na binuo gamit lamang ang mga Lego bricks. Silipin natin ang Wonders of the World Lego Exhibit in Manila sa report na ito. Mula sa Hollywood sign, Taj Mahal, Leaning Tower of Pisa, Statue of Liberty hanggang sa Great Wall of China.
Tila gala overload sa iba't ibang bansa ang may experience mo sa pagbubukas ng kauna-unahang Brickman Wonders of the World Lego exhibit sa bansa. Tampok dito ang higit sa 45 replika ng most iconic landmark sa iba't ibang panig ng mundo na binuo gamit lamang ang mga Lego bricks. Gawa yan ng designer at builder na si Ryan McNaught, aka The Brickman. The best part of the exhibit so far is seeing the kids walk through and have their eyes light up when they see these huge Lego structures. They've designed the exhibit para yung mga bata, meron silang makikita, meron silang mahahawakan. Ilan sa mga recreated structures na makikita sa exhibit ay ang ancient wonders tulad ng Great Pyramid of Giza at ang Great Sphinx sa Egypt. Nariyan rin ang iconic na Taj Mahal ng India, Arc de Triomphe ng France, Mount Rushmore sa USA at ang sikat na Big Ben statue ng UK. Ang ilan agaw pansin pa dahil sa sukat nito tulad ng Statue of David sa Italy, Golden Gate Bridge ng USA, Flying Scotsman Train ng sa UK at maski ang Tokyo Subway System sa Japan. Bukod niya sa mga structural buildings na binuo gamit ang Lego bricks, hindi rin mawawala yung mga most famous painting din na ginawa binuo gamit yung mga Lego tulad nitong most famous painting ni Leonardo da Vinci na Mona Lisa. Present naman sa pagbubukas ng exhibit ang ilang content creators gaya ni Nanay Aisha and Dinya na isa sa napansin ay ang detalye sa bawat Lego structures. Yes, pagpasok pa lang talagang nakaka-amaze, lalo na yung mga details. Kasi ang liit ng mga Legos, to think na inisip ko agad ilang oras, ilang araw, no? Ako nga inisip ko ilan kaya bumubuo niyan. And speaking of details, ano naman kaya ang favorite landmark sa exhibit ng online and radio personality na si Gino Cliamore? I think out of everything, I know it's a little morbid, but the Titanic, like it's right here. It's just it's ridiculous. Like I don't even know how they did it. Like because it's cracking in half. The whole amount of detail on it is also kind of next level. There's even a Jack and Rose in there. And there's even the band that's still playing, so that's kind of crazy. Gotta say, it's really Titanic. Talaga namang perfect sa family bonding ang exhibit dahil maaari ring masubukan ng Lego building at ang chance pa na ma-recall ang history ng bawat iconic landmarks. Kasi it's also very educational. It's educational because you get to, hindi ka man nakaka-travel ngayon, but here, it seems like you've traveled the whole world already with all the wonders of the world present here. We also tried building one, which me and my brother did, and we completed it, and it was very fun. Bukas sa magbabarkada, pamilya at Lego enthusiast ang Lego exhibit hanggang February 8 next year. Please come and join us at Brickman's Wonders of the World exhibit dito sa The Space at Soler. We are running Tuesdays to Sundays from now until February the 8th. See you there! Sa ngalan ng ating showbiz angel, Angelica Cosbe, ito po si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naging mapayapa ang pagsalubong ng libu-libong Katoliko sa unang araw ng Simbang Gabi at Misa de Gallo nitong December 15 at 16. Ayon sa ulat ng NCRPO, walang untoward incidents ang naitala sa bisinidad ng mga simbahan. Ang buong detalye ay hatid ni Arnold Herrera. Generally peaceful ang naging dagsa ng libu-libong Katoliko sa mga simbahan kasabay ng pagsisimula ng Simbang Gabi at Misa de Gallo nitong December 15 at 16. Sa tala ng NCRPO, umabot sa mahigit 85,000 na katao ang dumalo sa unang araw ng misa rito sa Metro Manila at wala ring naiulat na gulo at kalintulad na insidente. Sa paglilibot ng DZRH News sa Caloocan, mahigpit ang naging seguridad ng mga polis na nakadeploy sa paligid ng San Roque Cathedral. Maraming estudyante rin ang dumalo sa unang anticipated mass sa St. Joseph Parish Church sa Las Piñas. Habang sa Antipolo, agad pinilahan ng holiday favorites gaya ng bibingka at puto bumbong na magkasamang mabibili sa halagang 70 pesos. Pwede rin itong i-upgrade sa overload version na may kasamang topping na leche flan sa halagang 100 pesos. Ayon naman sa pambansang pulisya, wala pang namomonitor na banta para magpatupad ang kanilang hanay ng full alert status. Ang ating directorate for intelligence, as of this time, wala naman pong ibinababa na naibigay sa amin sa part ng directorate operation na may threat of, no?
dito sa ating mga simbahan. Nobyembre pa nang itaas ng PNP ang heightened alert status para sa holiday season. Magpapatuloy ang tradisyonal na simbang gabi at misa de Gallo hanggang December 23 ng gabi at December 24 ng madaling araw bilang paghahanda sa pagsilang ng Batang Jesus. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ibang balita, nakapansin naman ang pagdami ng mga customer ang ilang chef at may-ari ng restaurant sa Cebu. Higit isang buwan matapos maisama ang Pilipinas sa kauna-unahang Michelin Guide. Ang The Better News pagdating sa pagkaing Pinoy sa report na ito. Higit isang buwan matapos maisama ang Pilipinas sa kauna-unahang Michelin Guide, naitala ng mga chef at may-ari ng restaurant ang pagdami ng mga customer ayon sa Department of Tourism. Ang naturang report ay lumabas matapos ipamahagi ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang Michelin tax sa 18 na kinilalang restaurant at kainan sa Cebu. Ayon kay Zenny Paglinawan na ang pamilya ay may-ari ng Esmen, umabot na sa 16 sold-out cauldrons ang kanilang maserve sa kanilang signature porcupine fish soup na linarang mula sa dating 11 batches lamang araw-araw. Aniya, dumarami na ang customer at kabilang narito ang mga dayuhan tulad ng Koreano, Hapon at Amerikano. Ang Esmen ay kabilang sa 25 na kainan na nakatanggap ng Bib Gourmand, isang pagkilala para sa mga restaurant na naghahain ng dekalidad na pagkain sa makatwirang presyo. Samantala, inihiyag ni Chef Ronald Villaveles ng Michelin Selected na Shalo na fully booked na ang kanilang restaurant hanggang March 2026. Ayon kay Villaveles, kaagad pagkatapos ng Michelin ceremony ay nakatanggap sila ng maraming reservations sa loob lamang ng isang gabi na hindi nila naranasan noon. Kabuuang 108 establishments ang napili para maisama sa kauna-unahang Michelin Guide sa Pilipinas, na ayon kay Frasco ay nagpapakita ng sigla at lawak ng kulturang pangkulinarya ng bansa. Dagdag pa ni Frasco, patuloy na palalakasin ng DOT ang mga programa para sa gastronomy tourism bilang bahagi ng pagpapaunlad ng turismo sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binuksan na sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 ang mga bagong pasilidad gaya ng mga electronic gates at food halls na bahagi ng isinusulong na modernisasyon ng pamahalaan sa paliparan sa bansa. Nagbabalik si Dustin Bayog. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglulunsad ng mga bagong elektroniko e-gates, dignitaries lounge at modernong food hall sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Ito ay bilang bahagi ng patuloy na modernisasyon ng mga pangunahing paliparan sa bansa. Sa isinagawang launching ceremony, personal and inspeksyon ng Pangulo ang mga e-gates, ang dignitaries lounge, pati ang mezzanine at tambayan food halls na lang magbigay ng mas mabilis, maginhawa at mas maayos na karanasan sa mga pasahero. Ayon sa Pangulo, nakatuon ang mga bagong pasilidad sa kapakanan at ang ginawa ng mga biyahero kasabay ng pagsisikap na gawing mas epektibo at world-class ang NAIA. Bukod sa mga bagong pasilidad, inaasahan din bubuksan ng new NAIA Infrastructure Corporation o NNIC ang isang bagong food village sa Airside and Terminal upang madagdagan pa ang dining options ng mga pasahero naka-clear na sa security. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tapos na at nakahanda ng buksan ng katatapos lamang na 90 million pesos project na concrete road sa San Miguel, Surigao del Sur. Makatutulong umano ang naturang proyekto na mailapit sa mga indigenous people o IP sa mga market center sa syudad kung saan kilala ang ilan sa mga pagsasaka ng abaka, buko at mais. Ang iba pang detalye sa report ni James Galange. Opisyal nang ibinigay sa lokal na pamahalaan ng San Miguel, Surigao del Sur ang pinakabagong concrete road na nagkakahalaga ng 90 million pesos. Ito'y sa ilalim ng pamana program ng pamahalaan o ang Payapa at Pasaganang Pamayanan program na tumutulong umano sa pagkakaroon ng peace and development sa mga conflicted affected area. Layunin ng daan ito na bigyan ng access sa mga indigenous people o IPs gaya ng mga manobo sa mga marketing centers sa Surigao del Sur at buksan ang oportunidad na mabenta ang kanilang mga pangunahing produkto gaya ng abaka, buko at mais. Ayon kay Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPARO Secretary Carlito Galvez, makatutulong umano ito para sa humigit kumulang 7,000 manobos sa San Miguel at Karatig Barangay.
Habang para naman kay Dato Albert Montenegro, makatutulong rin anyang naturang daan na maihatid sa mga komunidad ang iba't ibang serbisyong pamahalaan gaya ng health services at mas binagandang education access. Yan ay dahil maaari na rin makapunta ng ligtas sa mga estudyante na mula pa sa mga interior community sa kanilang mga paaralan sa town center ng Surigao del Sur. Samantala, pinangunahan din ni Galvez ang groundbreaking ceremony ng bago muling road concreting project sa Barangay Bagyang at Pintaugat sa San Miguel na nagkakahalaga naman ng 50 million pesos. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman sa mundo ng palakasan. Naniniwala ang pamunuan ng Philippine Olympic Committee na maaabot pa rin ng Pilipinas ang target nitong medalya sa 2025 SEA Games. Ayon sa POC, nasa tamang landas ang bansa habang papalapit ang huling 3 araw ng kompetisyon sa Thailand. Ang buong detalye panoorin sa report na ito. Nananatiling kumpiyansa ang pamunuan ng Philippine Olympic Committee na makakamit ng Pilipinas ang itinakdang target sa 2025 Southeast Asian Games sa kabila ng mabagal na pagpasok ng mga gintong medalya para sa mga atletang Pilipino. Ayon kay POC President Abraham Bambol Tolentino, nananatili sa tamang landas ang bansa habang papasok sa mga huling araw ng kompetisyon ng 33rd Southeast Asian Games Thailand. Layo ng Pilipinas na mapantayan ang ikalimang pwesto na nakamit nito noong 2023 SEA Games sa Cambodia. Hinihikayat ni Tolentino ang mga atleta na ibigay ang lahat sa natitirang 3 araw ng palaro upang makamit ang tinuturing niyang modest na target ng delegasyon. Naniniwala rin si Tolentino na mayroon pa rin maraming gintong medalya na paglalabanan sa mga susunod na araw. Tinukoy din niya na may mga labang hindi na palanulo ng Pilipinas na dapat sanain ay panalo nito at tumaasang mas maging objective ang officiating sa mga subjective sports habang papalapit ang pagtatapos ng SEA Games. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw, at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hari ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliit na kwento ngayon, maaring maging malaking inspirasyon bukas. Dahil tandaan, libre lang ang umiti at libre lang ang maniwalang may magagandang balita. Ito ang The Better News. Sa ngalan ni Angelica Cosme, ito po si Mili Borja ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.